dito sa amin, guys. Oh, dahil lang puno na yung kay Bindeng. Oh, Napakasarap nga lang talagang mamuhay dito sa probinsya dahil dito ay makakain mo ang mga sariwang pagkain gaya ng gulay, prutas at sariwang isda. Ito nga po ang aking partner ay nakadilihensya ng pang-ulam mula nga po sa karagatan. Ito nga po ay kanyang alutuin para nga po aming hapunan. Ay kako, magluluto ako ng sinabawang isda at yan nga ho ang aking hilig, yung humigop ng mainit na sabaw. At siya nga ho ay nagluto lang ng kanyang pang-ulam diyan at nagprito nga lang ho ng isda. Siya nga lang ho ang may paborito niya, pinirito at mahina nga po ako dyan sa prito. Kako ay hingi ako ng kamatis sa kabilang bahay. Kaya naman dali-dali na nga ho kung pumunta sa kabilang bahay kina Papa para nga ho humingi ng kamatis na ilalagay ko nga ho doon sa sinabawang isda. At dito nga ay natagpuan ko meron pa pala sila nga nilutong otan o yung ginata nga pong langka. Otan yan ang tawag nga po dito sa amin. Kaya naman humingi na nga ho ko ng otan kay Papa. Kanya ay sumandok nga lang ho ko diyan. Kaya naman sumandok na nga lang ho ko. At ito nga po ay napakasarap i-partner do sa piniritong isda ni partners at saka nga ho dun sa sinabawang isda or inaslom nga ho ang tawag noon sa amin. Kaya naman dali-dali na nga ho kung bumalik ng aming bahay at gawa nga ng tinatawag na niya ako at magluluto nga ho kami ng sinabawang isda. At sa tuwing nagigipit nga po kami ay kina Mama at Papa kami natakpo at ako nga po ay sobrang nagpapasalamat sapagkat meron kami mga magulang na hindi nga ho talaga nakakatiis sa amin. Ay kako nga ho kay Pabansa, tanggalin niya yung buto ng kamatis bago nga ho niya ilagay dito sa kanyang sabaw na isda. At yan nga ho ang ating pinrito. At habang niluluto nga ho niya yung aming sabaw, ako naman po ay magsasalang na nga po ng sinaing. Magsasaing na nga ho ako. 2 takal nga lang ho ang aking sinasaing ngayon. Gawa ng mabilis nga pong masira itong kanin. Sa sobrang init nga ho talaga ng panahon, talagang hindi po talaga tumatagal itong mga pagkain. Napakabilis nga po talagang masira. Diba? Marahil ay nararanasan nyo rin yan, hindi lang ho ako. Yung tipo ba na magsasaing ka tapos mamaya sira na yung kanin, kung kailang kakain ka at nagugutom, sira yung kanin, tapos magsasaing ka na naman ng panibago, o diba nasasayang. Kaya inuugali ko na lang na hindi na ako magluto ng mas marami. Kasi nga nasisira lang, sobrang init kasi talaga ng panahon ngayon. Isa nga lang talaga ang nirereklamo ng buong Pilipinas ngayon, ang sobrang init. Naku, paano pa kaya sa mga susunod na henerasyon, kakayanin pa kaya natin ang sobrang init na ating nararanasan ngayon? Inilagay na nga ni Pambansa itong aking request na sinabawang isda at habang pinapakuluan na nga niya yan ay ako'y lumabas dito sa likod ng bahay dahil nga dito may puno nga ho ng mangga at yung bunga nga ho ay naglalaglagan lang at kaya nga po ay ating kukunin at sayang naman po ang kanyang bunga at para nga ho ating makain. Napakalimnamnam nga po talaga ng manggang ito. Ito yung tinatawag na apple mango, yung isang klase nga ho ng mangga at yan nga ho ay kinakain lang ho ng mga kabog o yung paniki nga ho na tinatawag sa Tagalog. Ayan nga ho yung mangga guys at pinulot ko na nga ho at kakoy sayang nga ho yan. Ito yung isang klase ng apple mango na malimnamnam tapos ma-juicy nga ho siya. Kaya naman kinain ko na nga ho yung isang piraso dyan at hindi ko na nga ho alintana at baka sumakit na nga ho ang aking tiyan. Ayan, at yung puno nga ho nito ay kung ilang taon na nga ho si Pambansa ganun na din ho ang edad nitong punong ito. Yan nga ho ay tanim ni Mama. Dito nga po sa likod ng bahay nung sila ay nagsisimula pa lang mag-asawa ni Papa. At kaya naman ako ay umuwi na ng bahay. Aba naman, itong aking Pambansa ay nakaluto na nga nitong aming panghapunan. Pero bago ang lahat, habang iniin nga po ang aking sinaing, lumabas na po muna ako dito sa aking bakurang at sinabi ko na po itong aking mga halamat gawa ng natutuyo at nagkamatay na nga ho ang iba. Noong pandemya ay nauso nga ho yung plantita, kaya mas lalo nga po akong naaliw sa pagtatanim ng halaman. Kaso ngayon ay sobrang init ay talagang hindi sila makatagal dyan. Nagkawawa naman itong aking bakuran. Bumalik na nga rin ho ako sa aking kusina at gawa nga ho ng luto na itong ating kanin at maya-maya lang ay pwede na tayong kumain. Pero bago ang lahat ay kako ay ihahanda ko na muna itong aking binabad na mangga dito nga ho sa tubig. Tinanggal ko nga lang ho yung kanya mga sira at yung mga goods ay aking pong hiniwa dyan at sayang naman ho yan, libre pa at napakamahal nga ho ng mangga ngayon at ng ibang prutas. Tamang-tama nga ho ngayon yan sa panahon ng tag-init
panglaban natin sa nauusong ubo, sipon, lagnat, o diba? Kailangan nga ho meron tayong prutas at vitamin C sa ating pong mga katawan. Kaya naman ay hinanda na nga ni partners itong aming sabaw. Sineparate nga po niya yung sabaw at saka yung laman at para nga raw hindi madurog. At nagkain na nga po siya dyan at para nga po kami makakain na ng hapunan dahil luto na nga ho ang ating kanin at tayo nga po ay mag-uumpisa ng kumain. Maaga nga po kaming kumain dito sa aming probinsya. Pag nga ho ay maaga kaming nagluluto, maaga nga po kami naghahaponan. At bago ang lahat, tayo magpasalamat sa lahat nga po ng biyayang ating natatanggap, lalo't higit sa araw na ito at sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakalob sa atin ni Lord. At matapos nga po kami maghapunan dyan ni Pambansa, ay dali-dali na nga po kaming gumorak at patungo nga po muli kami sa dagat para nga po dumilihen siya ng pang-ulam. At nadaanan nga rin natin itong mga cute na bata na naglalaro nga ho dito sa kalsada. Mula nga ho dito ay natanaw ko itong aming kakahuyan na sobra na nga po talagang natutuyo. Wala nga po kaming ibang hiling na sana'y bumuhos na ang malakas na ulan upang sa gayon mahimasmasan ang init namin pong nararanasan. Maya-maya pa ay narating na rin natin itong karagatan. Dito nga po kami tumatambay tuwing hapon gawa nga po ng napakainit nga po sa bahay. Dito ay nagpapahangin kami para nga po kahit papano ay mabawasan yung init na amin pong nararanasan. At dito nga po ay naabutan natin si Kuya Pogi at si Kuya Eko na naghahanda ng kanilang lambat at maya-maya nga po ay yan na po ay kanilang iuhulog muli doon sa karagatan para nga po makadalihin siya ng pang-ulam. At yan nga po ay nilalagyan nila ng pambato para nga po ay pamigat doon nga po sa kanilang lambat. At habang summer pa ay sinasamantala na nga po nila ang panahon ng pagkakataon na makapagparagat at makahuli ng isda habang kalma pa po ang karagatan. Maya-maya ay naisip nga po ng aking pambansa na mamasyal nga muna dito sa kanilang barangay dito nga po sa Sibay para nga po makapaglaro nga daw po ng tinatawag na basketball. Yan nga po ang kanyang hilig talaga. Ang paglalaro nga po ng basketball at napakaganda nga po netong exercise sa katawan at magandang pampapawis na nga rin ho. At shoutout nga po pala sa mga taga-barangay Sibay dyan. At habang inaantay ko nga ho siya dyan, maya-maya lang ay natapos na nga ho ang kanilang paglalaro. At muli na nga po kami bumalik sa dalampasigan sa dagat para nga po magabang-abang ng ating nga pong pang-ulam. Ay, nako naman. At maya-maya lang ay lumapit itong aking ninang Eni na nagpapahangin nga po dito sa tabi ng dagat. Ay kakoy mag-selfie muna kaming dalawa. Kaya naman shout out dito sa aking ninang Eni. At hindi nagtagal, ayan, nagpahatid na nga po siya kay partner sa kanila pong bahay. Ay kakoy babay na. At ako naman ay tumatanaw dito sa tabi nga po ng dalampasigan. At napakalaki nga po ng hunas o ng low tide nga po ang tawag dyan. At dito ay natagpuan ko ang aking kaibigan, si Bending, na nagkukuha nga po ng sihe o yung seashell nga po mula nga po dito sa karagatan. Ay kako ay siya nga ho ay tutulungan ko na nga ho na manguha nito at namimiss ko na nga po ang pagkuha nga po nito. At dito nga po ay binabaligtad lang yung mga bato at makikita mo nga po yung mga sihe o yung mga seashell. Ayan, meron dyan yung mga tinatawag na hila at tungtong at yan na mga sarinlab, mga bukan. Hindi ko po alam kung anong tawag niyan sa inyo guys. Pero yan ay napakasarap nga pong sabawan or inaslom sa amin. Lalo na lagyan mo nga po ng butong o ng buko. Yan nga po at napakasarap nga po niyan. Higup-higupin yung kanyang sabaw. Ay kakoy tutulungan ko na nga ho siya at gawa ng kanina pa nga po siya na rito. At kukunti pa nga lang po yung kanyang nakuha. At tutulungan ko na siya para naman pandagdag doon sa kanyang sasabawan at makahigop yung kanyang mga anak. Yan tinatawag sa amin na tiwar. Parehas nga ho yan yun sa suso na tinatanggal ho yung doon sa dulo para nga ho makuha yung kanyang laman. At ito nga po yung tinatawag sa amin na bukan. Ito'y sumisiksik nga po dito sa butas nitong bato. Kailangan ho ay mas matibay dito yung kaiyong sandata para nga ho mas mabilis mo siyang makuha. Kaparehas nga ho po siya nung sa abalone yung tinatawag sa amin naman na sarinlab. Yan at malaman nga ho yan. O yan nga ho ang nakuha nitong si Binding at yan itong tinatawag
tinatawag na abalone sa amin, yung sarin love guys. At ito ay napakasarap nga po nga sabawan o kaya gataan mo, napakasarap nga. Yan ho, oh. Dito nga lang yan at binabaliktad nga lang yung kanyang bato at meron makikita mo na siya. Bigla nga po akong nasabik sa ganitong gawain, kaya naman nung nakita ko tong si Binding, itong aking kaibigan, ay dali-dali na nga po akong pumunta sa kanya at para nga ho, tulungan siya na kumuha ng iba't ibang klase ng sehe at nang mapuno na nga po ang kanyang lagayan at nang sila ay makauwi na. At kasama pa nga ho niya itong kanyang dalawang anak na kumukuha nga po netong sehe at para makauwi na nga ho sila agad ay akin na nga ho silang tinulungan. Napakasarap nga lang talagang mamuhay dito sa probinsya. Wala man na magandang trabaho pero eka nga magsumikap ka lang at makakaraos ka rin sa pang-araw-araw nga na buhay at magtiwala nga lang tayo palagi sa poong may kapal, tiyak na hindi naman tayo niya pababayaan. At ano pa man ang mga pagsubok na dumating nga sa ating buhay, huwag kang mag-alala, iyan ay ating makakayanan. Eka nga habang may buhay ay tayo nga ho ay may pag-asa. At sana ay nag-enjoy ka muli sa iyong panonood at yan lang, maraming salamat. Thank you for watching, love you so much and babu! Bye-bye!